balitang nakalap at ang pag-aksyon ng UNTV News and Rescue sa Pilipinas at saan mang panig ng daigdig. C-News. Balita ngayong tanghali. Taxpayers dagsana sa mga tanggapan ng Bureau of Internal Revenue para humabol sa huling araw ng filing ng income tax returns. Drug Enforcement Group ng PNP bumuo ng tracker team na tutugis sa tumakas na drug dealer na si Jun No. Mataas na leader ng Abu Sayyaf Group na si Radulan Sahiron posibleng sumuko na sa pamahalaan ayon sa AFP Western Mindanao Command. Pangulong Rodrigo Duterte nakauwi na sa bansa kasama ang mahigit sa 100 Filipino workers na nabigyan ng amnestiya sa Saudi Arabia, pagkakaroon ng OFW Department at Ospital para sa mga Pilipino mga manggagawa sa Middle East, tiniyak ng Pangulo. Nasawi sa pananalasa ng bagyong Krising sa Cebu, umabot na sa 10. At nasa 100 bahay na tabunan sa gumuhong garbage dump sa Sri Lanka, mga nasawi umabot na sa 23. Magandang tanghali. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang estudyanteng nabangga ng jeep habang nagbibisikleta sa Camarines Sur. May report si Alan Monansala. Isang 18 anyos na binatilyong biktima ng aksidente ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa San Vicente, Canaman, Camarines Sur pasado alas 7 kagabi. Kinilala ang biktima na si John Lambert, isang grade 11 student. Ayon sa biktima, pauwi na sana siya sakay ng kanyang bisikleta nang mabanggaan ng isang pampaserong jeepney na minamaneo ng isang Mariano Cortez. Ayon kay Cortez, di niya napansin ang nagbebisikletang si Lambert kaya nahagip niya ito. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong mga galos at sugat ng biktima. Matapos mabigyan ng first aid, saka ito dinala sa Bicol Medical Center para sa karagdagang atensyong medikal. Samantala, inimbitahan naman sa Canaman Police Station si Mang Mariano para sa karagdagang investigasyon sa nangyari. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Camarines Sur. Rumesponde rin ang UNTV News and Rescue sa biktima ng bangga ng motorsiklo sa Bacolod City noong Sabado. May report sila Lane Moreno. Apat ang sugatan matapos magkabanggaan ang dalawang motorsiklo sa Ramos Lacson Street, Bacolod City noong Sabado ng madaling araw. Isa sa mga sakay ng isang motorsiklo na kinilalang si Ramel Estander, 27 anyos, ang nagtamo ng malaking sugat sa paa dahil sa aksidente. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang pinsalang tinamo ng biktima. Matapos lapatan ng first aid ay dinala na ito ng grupo sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang tatlong iba pang sugatan tinulungan naman ng Chamber Volunteer at Amity Volunteer Fire Brigade. Ayon sa mga nakasaksi sa aksidente, mabilis ang takbo ng sinasakyang motorsiklo ni Estander kaya ito bumangga sa isa pang motorsiklo. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Bacolod City. Samantala, dagsana ang ating mga kababayang umahabol sa deadline ngayong araw ng filing ng income tax return. Mula sa Quezon City, may report si Leslie Longboen live. Yes, Leslie. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Leslie. At kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mahigit sa 100 Filipino overseas workers sa kanyang pagbabalik sa bansa mula sa pagdalaw sa 3 bansa sa Middle East. May report si Rosalie Cos.
Inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpapaalam niya sa mga pamahalaan ng Bahrain, Saudi Arabia at Qatar ang proyektong ospital para sa mga overseas Filipino worker na nagkakasakit doon. Binanggit ng Pangulo ito pagdating niya sa Pilipinas mula sa halos isang linggong state visit sa Middle East kaninang madaling araw. Marami doong nag-retire na at gusto nang umuwi o kailangan ng medical attention. Kaya sabi ko, ang hinihingi rin nila is kailangan nila ang ospital. So we will look for the money and I will ask their permission to establish even just a small general hospital to cater to all the health needs of our countrymen. Samantala, kasabay niya namang nakabalik ng bansa ang higit sa 100 overseas Filipino workers mula sa Kingdom of Saudi Arabia na ginastusan ng Philippine government matapos makapag-avail sa amnesty program ng naturang bansa. Ipinaliwanag ni Pangulong Duterte sa mga OFW na ito ang dahilan kung bakit inuna niyang bisitahin ang mga bansang Saudi Arabia, Bahrain at Qatar matapos ang kanyang pagbisita sa mga ASEAN member countries. Ito ay dahil bulto ng mga Pilipinong naghahanap buhay at nagpapadala ng kita sa Pilipinas ay nakabase sa Middle East. Batay naman sa datos ng Department of Labor and Employment, nasa 6,000 ang bilang ng mga undocumented OFWs o walang angkop na dokumento upang maghanap buhay sa Saudi Arabia. 138 sa mga ito ginastusan na ng pamahalaan upang makauwi na ng Pilipinas ngayong araw. Nagkaloob din ng pamahalaan sa bawat isa sa kanila ng tulong pinansyal sa halagang 10,000 piso. Aasistihan din sila ng gobyerno para sa tulong pangkabuhayan o mapagkakakitaan. Nangako naman si Pangulong Duterte na magtutuloy-tuloy ang pagpapauwi ng pamahalaan sa mga distressed OFW. We have an ongoing program for the repatriation of our distressed nationals. Pinapangako ko yan sa inyo. Gagawin natin araw-araw. We will have to spend money. I will look for the money. Nagpasalamat si Pangulong Duterte at kinilala ang sakripisyo ng bawat OFW na napipilitang maghanap buhay sa labas ng bansa alang-alang sa kanilang pamilya. Inatasan din ito ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaang tutukan at ibigay ang kinakailangang assistance sa mga repatriated OFW. At one time or another during their productive years in their life, they help us very much. So yun nagpapadala ng steady income ng mga remittances. So kailangan magbayad tayo at malaki ang binibigay ng overseas workers. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Pasay City. Babayaran muna ng Overseas Workers Welfare Administration o kaya OWA ang unpaid claims ng ilang overseas Filipino workers sa Saudi Arabia. Nagbabalik si Rosa Licoz. Iniulat ni Labor Secretary Silvestre Bello sa Filipino community sa Kingdom of Saudi Arabia na patuloy ang monitoring at follow-up ng pamahalaan sa mga unpaid wages o mga hindi naibigay na karampatang sweldo sa mga overseas Filipino worker ng ilang kumpanyang nabangkarote doon. Ayon sa kalihim, nakahanda naman ang pamahalaan na maglabas ng pondo upang maibigay na ang mga unpaid claims sa mga OFW. Ito ay matapos ma-validate ang mga claims para sa unpaid wages. Nais din namin nung malaman ninyo na yung mga unpaid claims na mga OFWs natin ay under process. And one of the efforts of our augmentation team is to determine the validity of their claims. And if the validity is established, then OWA is willing to advance the money claims of all the OFWs in Saudi Arabia. Bukod dito, maaari ring manghiram ng salapi ang mga OFW sa OWA at ang kanilang unpaid claims ang magsisilbing collateral para sa utang. Samantala, pinayagan namang makauwi ng bansa ang ilan sa 5,000 OFW na illegally documented sa KSA. Sinagot ng pamahalaan ang kanilang pamasahe pa uwi.
Nangako naman si King Salman bin Abdulaziz Al Saud kay Pangulong Duterte na palalawigin pa ang oportunidad ng hanap buhay para sa mga OFW sa Saudi. Samantala, nagkasundo rin ng KSA at Pilipinas na mas palalawakin pa ang ugnayan hinggil sa paggawa upang matiyak na napapangalagaan ang kapakanan at karapatan ng mga OFW doon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. At kaugnay pa rin ang ginawang pagbisita ni Pangulong Duterte sa Middle East, nangako ito na bubuo ang pamahalaan ng hiwalay na ahensya na tanging ang mga OFWs lamang ang seserbisyuhan. May report si Rosalie Cos. Hiniling ng mga overseas Filipino workers sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia kay Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang mga OFW concern sa Department of Labor and Employment. Ayon sa Pangulo, nakasalalay ang pagkakatatag nito sa pagsasabatas ng Kongreso. Yung OFW was being discussed by me. Yung OFW will be separate from the Department of Labor. It's coming, but it would need Congress. Para kasali na dahil there will be a separate sa mga sailors. Maritime Authority will also be separated. Pagdating naman sa Kingdom of Bahrain, tiniyak na ni Pangulong Duterte sa Filipino community sa Manama ang pagkakatatag ng Department for OFWs. Nga pala, ang overseas, mayroon na kayong in a few months you will have a Department of OFW only. Sinabi ko kay Bebot, yung puro ni-reduce na namin ang inyong from 6 weeks to mga 3 weeks na lang, sabi. You can use the online. Layo ng naturang kagawaran na pabilisin ang proseso ng paghahanap ng trabaho abroad at mapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW laban sa mga illegal recruiter. Samantala, sinaksihan naman ni Pangulong Duterte at Bahrain King Hamad bin Isa Al Khalifa ang paglagdas sa 4 na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay ang pagkakaroon ng High Joint Commission sa pagpapalawig ng ugnayan ng Pilipinas at Bahrain, protocol sa pag-amyenda sa convention ng dalawang pamahalaan upang maiwasan ang double taxation at fiscal evasion, gayon din para maamyendahan at suportahan ang air services management ng dalawang bansa at ang kooperasyon sa pagitan ng Foreign Service Institute ng Pilipinas at Diplomatic Institute ng Bahrain Foreign Ministry. Isang kasunduan din sa pagitan ng dalawang pribadong kumpanya sa Pilipinas at Bahrain ang sinaksihan ni Pangulong Duterte na layong palawigin ang operasyon ng banana plantation sa Davao City at dagdagan ng 10,000 ektaryang sakahan. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Umakit na sa 10 ang bilang ng mga iniulat na nasawi sa matinding pagbaha sa Cebu dahil sa bagyong Krising. Mula sa Cebu City, may report si Gladys Tuabi, live. Yes, Gladys. Yes, maayong udtulakay, kinumpirma ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na 10 na ang naitalang nasawi dahil sa malakas na ulan na nagresulta ng mga pagbaha dala ng bagyong Krising. 8 sa mga nasawi ay mula sa lungsod ng Carmen, isa mula sa Danao City at ang isa naman ay sa bahagi ng Alcoy. Ayon kay PDRRMO spokesperson Julius Regner, pinagtutuunan nila ng pansin ang bahagi ng Danao at Carmen na matinding napinsala ng bagyo. Maraming bahay ang nasira matapos ma-wash out ng baha sa Carmen, kung saan mahigit 10,000 residente ang apektado at lumikas sa lugar. Ayon sa PDRRMO, may nakalaan na silang 10,000 piso sa mga pamilya ng mga nasawi. Samantala, ilan pa sa mga lugar na binaha ay ang Mandaue, Consolacion, Liluan, Sogod, Tabugon at Bugo. Ngayong araw ay magpapadala ng assessment team ang PDRRMO sa mga nasabing lugar upang alamin ang iba pang lugar na naapektuhan. Patuloy ring inaalam ng PDRRMO ang kabuuang danyo sa mga infrastruktura at mga pananim sa probinsya. At yan muna ang ating update gikan diri sa Cebu. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Nag-uulat mula sa Cebu City. Madagsa na ang ating mga kababayang humahabol sa deadline ngayong araw ng filing ng income tax return. Mula sa Quezon City, may report si Leslie Longbowen live. Magandang tanghali sa iyo, Leslie. Yes, Waila, patuloy nga ang pagdating ng mga taxpayer na magsusumite ng kanilang income tax return dito sa BIR office sa Quezon Avenue. Nasasakop
ng tanggapan ng Quezon City, Marikina, Pasig, Mandaluyong, Cainta, San Juan at Novaliches. Maaluwan naman ang paghihintay ng ating mga kababayan dahil sa set-up ng BIR dito ngayong taon. Ang hiwalay na tolda para sa mga manual na nagfa-file ng ITR ay ginawang air-conditioned at may libreng pagkain at inumin pa. Para naman sa mga hahabol pa sa deadline ng ITR filing, maaari ding i-download at i-print ang BIR form na kailangang i-fill out. Pwede rin magbayad sa mga otorisadong bangko kung nais makaiwas sa pila. Samantala, inaasahang dadagsa pa ang ating mga kababayan dahil hanggang mamayang alas 5 na lamang maaaring magsumite ng ITR. Kung hindi naman aabot sa itinakdang deadline ay magkakaroon ng penalty na 20% interest per annum at 25% na surcharge. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Waila. Maraming salamat sa iyo, Leslie Longbowen, live mula sa Quezon City. Sa susunod na buwan na idaraos ang taunang military exercises ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Sinabi ni Balikatan spokesman Major Celeste Frank Saison na matutuon ang exercises sa humanitarian at counter operations. Tatagal ang Balikatan exercises ng 10 araw. Hindi na magtutungo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Pag-asa Island sa Araw ng Kalayaan ng bansa dahil na rin sa pakiusap ng bansang China. May report si Rosalie Cor. Binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang naunang pahayag ukol sa kanyang planong pagbisita sa Pag-asa Island at pagwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa Hunyo 12, Araw ng Kalayaan, upang bigyang diin ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Ito ay dahil sa pakiusap sa kanya ng China na huwag itong gawin upang mapanatili ang kapayapaan sa South China Sea. Ito ang inihayag ni Pangulong Duterte nang pulungin nito ang Filipino community sa Riyadh, Saudi Arabia. Sabi nila, if every heads of state of the contending parties there around the West Philippine Sea, they call it the China Sea, will go there to plant their flags, like there will be likely trouble. So because of our friendship with China and because we value your friendship, I will not go there to raise the Philippine flag. Sa halip, sinabi ng Pangulo na ipadadala na lamang niya ang kanyang anak upang kumatawan sa kanya sa Araw ng Kalayaan. Maybe I'll send my son kasi para just to show that the blood there of the claimant is the son of the ibig sabihin, kadugo ko na yan nandyan, amin yan. Sabi ng China, well, in the meantime, huwag ka lang pumunta doon. Just do not go there. Please. Kaya ko, yes, I will correct myself. Because we value the friendship of China. Samantala, positibo naman ang naging pagtugon ng China sa akbang na ito ni Pangulong Duterte. Batay sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lu Kang, ikinagalak ng China ang ginagawang pakikipagkaisa ng Pilipinas sa kanila upang maresolba ang suliranin ng maritime dispute sa South China Sea. Ang mabuti rin anyang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay nakapagdudulot ng kapayapaan, katatagan at kaunlaran sa Asia-Pacific region. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Bumuo na ng tracker team ang PNP Drug Enforcement Group para hanapin ang tumakas na big-time drug dealer na si Junno. Mula sa Kamkrame, may report si Grace Casin live. Grace. Meron pang halin sa Euphor, nag-iikot na nga sa Metro Manila ang tracking team ng PNP Drug Enforcement Group at naniniwala sila na hindi pa nakakalayo ang Korean-American suspect na si Junno matapos itong tumakas nito lamang Sabado. Kumpiyansa ang PNP Drug Enforcement Group na nasa Metro Manila pa ang suspect na si Junno at hindi pa ito nakakatakas dahil sariwa pa ang mga sugat nito at nangangailangan pa rin siya ng medical attention. Ayon kay PNP DEG Legal and Investigation Division Chief Attorney Enrico Rigor, kagaling sa East Avenue Medical Center si No matapos sumailalim sa operasyon dahil sa acute appendicitis. I-discharge na sana siya nitong Sabado na makakuha ng pagkakataong tumakas si No habang kasalukuyang nag-aalmusal ang isa sa mga bantay nito na si SPO2 Michael Macarubo na tauhan ng PNP DEG habang nakatulog naman ang PIDEA personnel na si IO2 Ernie Eugenio.
Naaresto naman ng mga otoridad ang isang Pilipina na kasama nino sa ospital na si Darlene Son na pinaniniwalaang kasabwat ng ito sa pagtakas. Sino ay naaresto ng PNP-DEG sa isang entrapment operation noong April 5 sa parking area ng Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakumpiska sa kanya ang 140 tableta ng ecstasy. Tiwala ang PNP-DEG na agad nilang mahuhuli sino dahil may lead na umuno sila sa mga lugar na posibleng takbuhan ng suspect. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni PNP-DEG Legal Investigation Division Chief Attorney Enrico Rigor. Manhunt operations are ongoing. This group has already coordinated with the Bureau of Immigration, airport and seaports authorities, as well as airline and shipping companies. Pictures of Juno were likewise distributed to friendly forces. Flor, sa ngayon inimbestigahan na rin ng PNP CIDG ang dalawang pulis na natakasan nino habang may sinampalang charges sa kanila na administratibo at kriminal laban sa dalawang pulis na natakasan ng suspect. Flor? Grace kasi nagulat mula sa Camp Crame. Nakangamba pa rin ng mga residenteng lumika sa barangay Napo, Inabanga, Bohol dahil sa naganap na enkwentro doon ng pinagsanib na puwersa ng pulisya at military at armadong grupo noong Martes. Sinabi ng Inabanga Information Office, umuuwi ang mga residente sa kanilang mga tahanan kapag araw at bumabalik sa gabi sa mga evacuation center. Nasa 10 hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf ang nakasagupa ng militar at pulisya sa Inabanga, Bohol. 4 na nasawi sa panig ng pamahalaan at hindi rin bababa sa 4 ang iniulat na nasawi sa panig naman ng Abu Sayyaf na pinamumunuan umano ni Sub-Commander Muammar Askali alias Abu Rami. Sinabi ng militar na 2 sa mga casualty ay sibilyan at residente sa Inabanga. Samantala, nagdagdag ng puwersa ang Police Region 7 para sa seguridad na mga dadala sa ASEAN Summit Meeting sa Bohol na magsisimula bukas hanggang April 22. Samantala, inihayag ng AFP Western Mindanao Command na nagbigay na umano ng surrender feeler ang isa sa mataas na leader ng Abu Sayyaf na si Radulan Sayron. May report si Dante Amendo. Plano na umanong sumuko ni Abu Sayyaf Group Most Senior Leader Radulan Sayron. Ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez Jr., Commander ng AFP Western Mindanao Command, ipinaabot ni Sayron ang kanyang pagnanais na sumuko sa pamahalaan kasunod na rin ng walang tigil na opensiba ng militar laban sa ASG. Bukod pa rito, matanda na rin anya si Sayron na nagsimulang naging aktibo sa grupo noon pang 1990s. Very fresh yung kanyang indications that he want to surrender. But for now, ang natin is we will continue to hunt him. Because he's a very important figure for us. Ipinaabot umano ni Sayron ang pagnanais sumuko sa pamamagitan ng isang Muslim elder. Hinilingan niya nito na huwag siyang i-turn over sa ibang bansa, partikular sa US government kapag sumuko na. May patong na $1 million sa ulo ni Sayron dahil sa pagkakasangkot nito sa pagdukot sa Amerikanong si Jeffrey Skilling noong 1990 sa Sulu. Kabilang din ito sa listahan ng top wanted persons ng FBI. Because he's already old, gusto niya lang mag-surrender. Ang lang, provided na niya, gusto niya is huwag lang siyang i-turn over sa US. Yun lang niya, na condition siya. Mula nang iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang no-let-up operations laban sa Abu Sayyaf nitong Enero, umabot na sa 16 na miyembro nito ang sumuko at nasa 4 na po ang napatay. Dante Amento, Une TV Noticias, Eriscate, Ciudad de Zamboanga. Pinayagan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni dating Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa birthday party ng kanyang amang si Manila Mayor Joseph Estrada. Para sa detalye ng ulat, nasa linya ng dating telepono ating correspondent na si Mon Ocson, live mula sa Quezon City. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wyla, pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang kahilingan ni dating Senador Jinggoy Estrada na makadalo sa kaarawan ng kanyang ama na si Manila Mayor Joseph Estrada. Sa April 19, ang 80th birthday ng matandang Estrada na gaganapin sa Manila Hotel. Nais umano ni Mayor Estrada na naroroon ang lahat ng kanyang mga anak sa araw ng kanyang kaarawan. Mula sa 12 oras na request ni Jinggoy, 6 na oras na lamang ang pinayagan ng korte. Simula 5
5 p.m. hanggang 11 p.m. lamang ng April 19. Kanina, humirit pa ang kampo ni Jinggoy at nakiusap na payagan siya mula 8 p.m. hanggang 2 a.m. Subalit, hindi na ito pinagbigyan pa ng korte. Batay sa resolusyon ng korte sa Manila Hotel lamang, ididiretso si Jinggoy 1 oras bago ang pinayagang oras sa motion. Sinabi rin ng korte na si Jinggoy ang sasagot ng lahat ng magagastos paglabas ito sa detention facility ng Camp Crame. Yan ang latest. Balik sa iyo, Wayla. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live mula sa Quezon City. Samantala, nilagdaan ng Department of Education at isang pribadong paaralan ang Memorandum of Agreement na naglalayong ipagpatuloy ang paglalagay ng mobile computer laboratory schools sa bansa. At para sa detalye ng ulat, nasa linya ng telepono ang ating correspondent na si Aiko Miguel live mula sa Pasig City. Yes, go ahead, Aiko. Yes, Wayla, magandang tanghali. 6 na mobile computer laboratory schools ang pinagkaloob ng isang pribadong computer school sa Department of Education matapos ang muling pagpirma o reaffirmation sa isang Memorandum of Agreement kanina dito sa DepEd Central Office. Ilalagay ang 3 mobile computer lab units sa Metro Manila at Luzon Region, 1 unit sa Visayas at 2 sa Mindanao. May halos 24 hanggang 30 computer sets ang makita sa loob ng mobile computer laboratory. Mga estudyante sa public schools na walang computer laboratories at internet ang target ng DepEd na maturuan ng basic computer skills, lalo na sa mga baryo ng Visayas at Mindanao Region. Target din ng DepEd na maabot ang mahigit na 24 na milyong mga kabataan upang maturuan ng sapat na kaalaman sa paggamit ng computer. Kasama rin sa ituturo sa loob ng mobile computer labs ang basic computer programming mula kindergarten hanggang senior high school. Isa pa sa serbisyong ibibigay ng pribadong computer school ay ang pagpapadala ng computer technicians sa mga paaralan upang matingnan kung may sira at kailangang kumpunihin ang mga computer sets. Isang paraan na rin ang pag-ikot sa mga probinsya ng mobile computer lab units ay upang makita kung ilang mga pampublikong paaralan sa bansa ang mga nangailangan pa ng computer set. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Wayla. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Pasig City. Ipinahayag ng isang eksperto na makakatulong ng malaki na maibsan ang problema sa traffic sa Metro Manila kung ililipat ng mga pabrika at mga kondominium sa karatig na bayan ng Kalakhang, Maynila. May report si Joan Nano. Mga naglalakihang mall, kaliwat ka ng mga condominium at iba pang mga establishmento na kasalukuyan ang nakatayo sa Metro Manila. Isa ito sa mga nakikitang dahilan ng ilang eksperto kung bakit problema pa rin sa ngayon ang mabigat na trapiko sa Kalakhang, Maynila. Ayon kay Philippine Global Safety Road Partnership Secretary General Alberto Swansing, bukod sa Vehicle Reduction Scheme, dapat rin aniyang pagtuunan ng pamahalaan ang pagpapaluwag sa Metro Manila. Iminumungkahi nito ang paglilipat ng ilang mga pabrika sa labas ng Metro Manila gaya ng Bulacan, Cavite, Laguna o Clark, Pampanga. Marami nagmamigrate papuntang Maynila, no? From yung mga kanugnog na lugar, no? Dito nagtatrabaho tapos uuwi uli sa kanilang mga bahay labas ng Metro Manila. Yan ang nangyayari ngayon. So ang titingnan is paano natin hindi na sila kailangang pumunta rito sa Metro Manila kundi doon mismo sa lugar, no, na kanilang tinitirahan, malapit lang doon, doon na sila magre-report. Decongestion dapat. Ipinapanukala rin ni Swansing ang pagkakaroon ng maayos na sistema ng transportasyon sa mga lugar na itinatalagang housing project ng gobyerno upang maiwasan na ang mga informal settlers sa Maynila. Ang dapat na gagawin dyan, ilapit sila through better public transport system, no? Na meron silang maasahan na masasakyan galing doon sa pinaglipatan sa kanila, mapunta rito sa kanilang pinagtatrabahuan. Matatandaan dati nang ipinanukala ni Transportation Secretary Arthur Tugade ang paglilipat ng mga government office sa Clark, Pampanga upang maibsan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Subalit aminado ang ahensya na hindi ito magiging madali dahil maraming mga bagay ang kinakailangang ikonsidera. Ilan sa mga ito ang paglilipat ng tirahan ng mga empleyado, pamasahe at maging ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang mabalita, umaasa si Secretary Vitaliano Aguirre na tatalakay kagad ng mga mambabatas ang problema sa pasahod ng mga immigration officers sa pagbabalik ng sesyon sa Mayo. Narito ang report ni Joyce Balancio.
Sinabi ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre na minabadali na ang pagpasa na batas para solusyonan ang anyay kulang na sahod ng mga immigration officers. Ito ay matapos mag-resign at tumangging pumasok ang ilang immigration officers dahil hindi na anya nababayaran ng overtime pay simula Enero ngayong taon. Ngayon, because parang both parties would not budge, so napag-agreean namin during the meeting that we are going to fast-track the enactment of the new immigration law. And the PLLO will be the one to ask the Speaker and the Senate President to ask the President to certify that bill as urgent. May nakausap na rin anya siya ng mga mambabatas para masiguro maipapasa agad ito bago ang State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Si Senator Loren Regalda was very much involved in this, and she assured us that once the House passed the immigration bill in April, he is going to have the Senate, or at least he assured us that the Senate will pass it in May, on time for the July State of the Nation address of the President. Maliban dito, may offer na rin anya si Department of Budget and Management Secretary Benjamin Jokno na magbukas na mahigit 800 plantilla positions. Samantala, umaasa naman si Secretary Aguirre na habang sinusolusyonan pa ang problema sa immigration ay magiging payapa naman ang kanilang operasyon sa airport. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Manila. Nagkakahalaga ng mahigit sa $200 milyon na pamumuhunan sa negosyo ang nilagdaan ng Pilipinas at Qatar sa ginawang pagdalo doon o pagbisita doon ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Rosa Licos. Sumaksi si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpirma ng daang-daang milyong dolyar na halaga ng business deals sa pagitan ng Qatari at Filipino businessmen. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, tinatayang kulang sa 6,000 hanap buhay ang inaasahang likhain ng kasunduang ito. The President also attended the Philippines-Qatar Business Forum and witnessed the signing of $206 million worth of business deals between Qatari businessmen and the PEZA, which is expected to create almost 5,770 jobs in the Philippines. Nasa $925 million naman o 46 billion pesos ang kabuoang halaga ng investment deals ang nakuha ng Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. During the President's week-long country visit, he witnessed the signing of over $925 million worth of investment deals among Saudi, Bahraini, and Qatari businessmen, which are expected to create approximately 62,000 jobs. Tiniyak naman ni Trade Secretary Ramon Lopez na para sa ikasusulong at paglago ng ekonomiya ang pangunahing layunin ng pagbisita ni Pangulong Duterte sa ibang bansa. Lahat ng itong ginagawa natin at ang pagbisita ng ating Pangulo kasama ng kanyang team dito sa Middle East, pati na rin yung mga ginawa natin sa ASEAN is really part of Dutertenomics na gusto namin talagang itulak at kasama na dyan yung pagkakaroon ng mas maraming trabaho, mas maraming negosyo, maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, 4 na kasunduan naman ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Qatar na sinaksihan ni Pangulong Duterte at Qatar Emir Sheikh Hamad bin Al Thani. Ito ay ang kooperasyon ng dalawang bansa sa kultura at kalusugan, technical vocational education, investment promotion and protection. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Nagpalipas ng magdamag sa isang covered court ang mahigit 100 pamilyang nasunugan kahapon sa Caloocan City. At narito ang report ni Reynante Ponte. Dakong alas 4:30 kahapon nang sumiklab ang sunog sa barangay 30 Binangonan Street sa Maypaho, Caloocan City. Sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, posibleng electrical overload ang sanhi ng sunog. Mabilis kumalat ang apoy sa 40 bahay na gawa lamang sa light materials. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na napula naman makalipas ang 2 oras.
Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi sa insidente at tinatayang aabot sa halos 1 milyong piso ang natupok na mga ari-arian. Sa ngayon ay pansamantalang nanunuluyan sa isang covered court sa lugar ang mga nasunugan. Wala pa kaming perang panggawa. May sakit pa ako ng sa puso, high blood. Marami ako sakit eh. Hindi ako nakakaalis, hindi ako nakakahingi. Down talaga. Walang-wala. Hindi alam ko anong gagawin. Samantala namahagi naman ng tulong ang lokal na pamahalaan at ang ilang private sector sa mga apektadong pamilya. Nagbigay ng tulong gaya ng mga relief goods, kumot, tapos kumot, banig, lahat ng pwedeng magamit ng mga residente namin. Si lahat po ng pamilya na naapektuhan, bibigyan po ng financial assistance. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Caloocan City. Ngayon naman alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Frima Salonga Gloria. Maya Paugto, Freeman. Salamat lakay at Maya Paugto ka rin kay katamong kasambahay. Iniing kay katamong balita iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. At yung 10,000 turista ring makatalaking lokal na gobyerno ning Oriental Mindoro amin taking White Beach Resort ning Puerto Galera ning long holiday. Ining report ng Sherwin Kulubok. Isa sa mga naging paboritong summer destination tuwing bakasyon ng ating mga kababayan ay ang isla ng Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Bukod sa nasa 3 hanggang 4 na oras lang ang biyahe patungo rito mula Metro Manila, mabibighani ka sa malakristal na buhangin ng dagat dito tulad sa Dinarayong Boracay. At nagagandahang mga dive sites ay pinagmamalaki ng isla ng Puerto Galera. Sa taya ng lokal na pamahalaan ng Puerto Galera, nasa 10,000 mga lokal at international tourist na ang nagtungo dito nito lamang long holiday. It's nice. I like the good bars, restaurants over here. It's not too expensive and the water is good. Yeah, nice place. Plano naman ang pamahalaang panlalawigan na lalo pang pasiglahin ang kanilang turismo sa probinsya na pinagkukunan ng ikinabubuhay ng marami nilang mamamayan. Dalawa lang namin, agriculture and tourism. Pag nawala yan, wala kami ibang panlaban eh. So we'd like to maintain that. Being an agricultural province and tourism destination talaga. Kasama ang Mindoro News Team, Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue. At tinambayang commercial flight king Holo Sulu, umpisa ng Aldo. Agpangking airport area manager ay Muhammad Nagarazkal, 32-seater aeroplano ing bumiyahe king lugar iba't king Zamboanga City, vice versa. And for the people of Sabsolta in the Region 9, we are informing you that there will be a new commercial flight for Zamboanga Hulo starting Monday. Tauling Mika ating flight ing Philippine Airlines king suluan niya pang March 4, 2004. Tiknangan day niuli na kanuning maragula maintenance expenses bukod pa kanini ing takot karing armadong grupo lalo karing Abu Sayyaf. Pamamilatanan ning bayong flight mas malwalas o mas malagwana ing miratang ding magbiyahe papunta king Zamboanga o pumiyayaliwang parti ning bansa ang manibatan king Sulu. Lumwatsa mo ing biyahe king halos metong oras kumpara king 8 oras nung sake king barko. Pepagsadyan ning City Tourism Office ning Davao City. Reng aktibidad amalyaring pakyabayan daring lokal ang pong foreign tourist king balen ngening summer. Ining balita ng Janice Inhente. Kauban sa mga sikat nga tourist destination sa syudad sa Davao, ginadasig usab sa lokal nga panggamhanan ng publiko sa pagsulay sa nagkalain-laing aktibidades alang sa mga bakasyonista nga mudayo sa dakbayan karong tuiga. Tumong niini nga masiguro nga malingaw ang mga mudayo sa syudad aron magbakasyon. Can expect
sa summer months, more activities in and around the city and even outside the city. And this will be not only for the performing arts, 'di ba? But also yung mga visual arts, and then meron tayong mga pet congress, dive congress, meron pang spa party, and meron din nga pa itong meron din itong mga sale ng packages natin, 'di ba? Ito lang. Katabang sa lokal nga panggamhanan sa pagbuhat og event ang nagkalain-laing pribado nga organisasyon sa syudad. Samtang positibo sab ang City Tourism Office nga motaas ang tourist arrivals karong tuiga. And so, for 2017, we hope to reach 2 million talaga, 'di ba? And then maganda naman yung yung influx ng tourists natin. Subay niini, isiguro sab sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police ang pagpatuman sa mas hugot nga seguridad, ilabi na sa mga entrance ug exit points sa syudad. Nagpahinomdom sab sila sa publiko nga magpabiling alerto ug mag-amping aron malikayan nga mabiktima sa mga daotang tawo. We really need your support. We really cannot do it alone. Hindi namin kayang kami lang. Kailangan talaga namin yung vigilance ng tao. Kailangan namin yung tulong nila. By just giving us information, masaya na po kami doon. Okay na sa amin yan. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na maaaring makuha ngayong tag-init. May report si Aiko Miguel. Ramdam na ngayon ang init ng panahon, lalo na pagsapit ng tanghali. Kaya naman nagpapaalala ang kagawaran ng kalusugan sa mga dapat gawin ngayong tag-init upang makaiwas sa summer diseases o mga sakit na nakukuha tuwing tag-init. Sunburn na maaaring mauwi sa heat stroke, tapos nandun yung sore eyes, nandun ang sipon na tubo, sukat tae, sakit sa balat, at ang panghuli, sagpang ng aso. Kadalasang ang mga bata ang nagkakaroon ng sipon at ubo, lalo na sa pagpapalit ng panahon. Pumunta muna kayo sa clinic o health center. Para sa ganun, may examen kayo ng doktor bago kayo bumili ng mga gamot. Mga bata rin ang karaniwang nakakagat ng aso habang naglalaro sa labas ng bahay. Payo ng DOH sa mga ganitong insidente, agad nahugasan ang parteng kinagat ng aso, sabunin ito at agarang pumunta sa animal bite centers upang mabigyan ng libreng anti-rabies vaccine. Samantala, paalala rin ng DOH sa publiko, umiwas na magbilad ng matagal sa araw, palaging magdala ng payong, sombrero, sunglasses, pamaypay at magbaon din ng tubig upang makaiwas sa heat stroke. Planuhin din natin ang paglabas, iiwas tayo sa oras sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sapagkat ito ang pinakamatinding sikat ng araw. Kung maliligo naman sa pool o sa dagat, itiyempo na hindi tirik na tirik ang araw. Magpalit agad ng damit kapag pinagpawisan upang maiwasang magkaroon ng bungang araw. Ugaliin laging uminom ng tubig at sumilong sa isang malilim o malamig na lugar. Payo ng DOH, sundin ang naturang mga health tips upang maiwasang magkasakit ngayong tag-init. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Nagwagi sa ASOP Year 63rd Weekly Elimination ngayong buwan ang awiting Pag-ibig Mo na Walang Hanggan na entry ng isang composer mula sa bansang Ireland. May report si Monokson. Hinirang na third weekly winner sa weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival Year 6 kagabi ang awiting Pag-ibig Mo na Walang Hanggan. Ang awit ay likha ni Nathaniel Cabanyero na isang overseas Filipino worker. 10 taon na nagtatrabaho si Nathaniel sa Ireland bilang isang qualifying National Marketing Director. At ito ang kauna-unahang pagsali niya sa ASOP TV. Maraming salamat po. Ang singer na mula sa Laguna naman na si Chris Angelica ang nag-interpret ng awit ni Nathaniel. Nakakatuwa, sobrang na-flatter po ako. Like, noong una parang napapressure ako, syempre kailangan mabigyan ko ng justice yung song. Pero nung narinig ko na natuwa siya, nasatisfy siya, sobrang saya ko na po talaga. Thank you, Lord. Humanga naman ang mga ASOP judges sa likhang awit ni Nathaniel. This is really a beautiful song. Na-move ako. Tsaka dahil maganda rin ang arrangement. So overall, maganda ang grade na ibibigay ko dito.
Neil? Actually, simple lang, no po? Doon sa verses ninyo, nagkwento kayo ng mga kondisyon. Tapos, sa chorus nyo, yung effect o yung decision nyo at yung nangyari, resulta ng mga kondisyon. Yan ang napakagandang balanse ng storya. Tinalo ng likhang awit ni Nathaniel ang Sugod Lang ni Rayverick Manalo mula sa San Pedro, Laguna at Salamat Sa'yo Ama ni Angeli Mabulay mula sa Mandaluyong City. Monhok Son, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mahigit 1,000 residente sa barangay Tabang, Plaridel, Bulacan ang natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang report ni Nestor Torres. Mayroong sakit ang buong pamilya ni Ginang Mary Rose Pingol. Siya at ang kanyang 2 anak ay may pabalik-balik na ubo, sipon at lagnat, habang ang kanyang asawa naman na stroke patient ay mayroong trangkaso. Dahil sa hirap sa buhay, hindi nila magawang makapagpakonsulta sa doktor. Sa tulong ng serbisyong kasambahay, nabigyan ng lunas ang sakit ng pamilya. Nabigyan din sila ng libreng gamot sa isinagawang medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay Tabang, Plaridel, Bulacan. Kung wala pong may medical mission na to, siguro po hindi po namin alam kung saan po kami kukuha ng pambiling gamot. Kaya nagpapasalamat po kami sa medical mission na ito kay Brad Eli Soriano. Labis naman ang kaligayahan ng 24 anyos na si Annalisa mag-isa nang mabunot ang matagal nang sumasakit ng ngipin. Ako po yung papabunot na kasi po wala po kasi mahal po ang pagpapabunot. Nalaman ko po na may libre, napunta na po ako dito. Ilan lamang si Annalisa at ang pamilya Pingol sa mahigit 1,031 residente na napaglingkuran sa iba't ibang libreng medical services. Mayroon ding natulungan sa problemang legal, nakapagpagupit ng buhok at nakapagpamasahe ng libre. Hindi po nagkakaroon po kami ng mga medical mission pero ngayon lang po merong kumpleto talaga. So may massage, may legal, may dental, may medical, masayang-masaya. Kami din po ay lubos na nagpapasalamat po kay Brad Eli at saka po kay Brad Daniel Rason. At syempre po sa UNTV din. Samantala, mayroon ding 2 babae na naaksidente sa motorsiklo ang nagtungo sa medical mission para sa kailangang medical assistance. Naghahanap po kami ng ganitong center medical. Salamat na lang po dahil napunta po kami dito. Natulungan niyo po kami. Nagamot po kami, natulungan, napakain po. Pagkatapos po ng lunas po sa amin, na tinignan po kami dito, binigyan po kami ng gamot. Marami po natutulungan dito sa medical mission. Na isa na rin po kami dito. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.